Hello guys, so paano? Heto na naman tayo. So for today's content, medyo matagal-tagal na din simula nung last voiceover video ko. Dahil na din medyo busy o naghahabol ng oras para may ma-upload. Also, depende na din kasi sa lugar o environment, especially kung maingay. So paano? Sit back, relax, and enjoy the show. At dito ko nasisimulan ng kwento ko. Bali weekends nga pala ngayon at tamang-tama, kaka-release lang ng 13th month ko ngayong taon. Ang aga, diba? Well, inaya ko si wifey kung ano ang gusto niyang regalo na matanggap for this year. At grabe, nakakawindang ang kanyang request. Akalain nyo, simple lang naman daw. Pero yun ay ang makabili o magkaroon ng bagong iPhone Pro Max. What? Actually, muntik na ngang mahulog ang phone ko habang ginagawa ang video ito. At syempre, nagbihis na agad kami, pinaandar ang sasakyan at dumiretso na agad ng Ecoland. Pinuntahan agad namin ang unang iPhone shop, ang Nice Phone, na nasa harap lang mismo ng SM City Davao. Nasa taas lang siya ng Surf and Turf. Pagkarating, pumasok na agad kami para mag-inquire. At grabe, sobrang mahal pala talaga ng bagong labas ng iPhone Pro Max. So bale, nag-inquire na naman kami sa iba pang mga model. At grabe, mahal pa rin. Kaso, yung ibang mga model kasi halos mga refurbished na, meaning either may recent owner na or traded. Pinagpalit-palit na din ang mga casing at parts from its original model. Kaya medyo nag-aalangan kami. Di nagtagal, lumabas na naman kami at pumasok sa SM City Davao para mag-inquire ulit. At grabe, Christmas is really in the air na talaga sa SM. Sobrang laki at ang ganda-ganda talaga ng Christmas tree nila. Parang mas nagagandahan ako sa design ngayon kesa sa dati. Kaso until now, wala pa rin kaming Christmas tree. Hehe. Well, konting silip at tambay lang, dumiretso na agad kami sa iPhone shop. Baka makachamba. At doon, mas maraming mga iPhone na di pa talaga nabubuksan sa mga packaging. And still, sobrang mahal pa rin. Grabe! Sobrang dami din ng mga taong nagpunta doon. Yung mga nakasalubong kong mga nanay, sabi nila, mas mabuti pa daw bumili ng lupa o di kaya pampuhunan sa negosyo kesa bumili ng bagong iPhone. Talagang literal na mga nanay. Nag-inquire na din kami sa iba pang mga model, pati na din sa mga possible payment terms. Nagbapakasakali lang. Nagtry na din kami umikot sa iba pang mga phone shops hanggang sa naabutan na kami ng gutom. Lumabas na muna kami para mag-ikot-ikot. Pinuntahan namin yung bagong open na parte ng SM. Gusto sana namin itry yung parating nire-recommend ng mga friends namin, yung resto na located sa bagong SM. In fairness, mas maganda ang design dito. Hanggang sa nakarating na kami sa Chili's. Pero unfortunately, sobrang dami ng mga taong nakapila. Di na kami nagtagal doon at umalis na lang. Sa susunod na lang kami babalik doon. At tamang-tama, craving si Mrs. ngayon sa sabaw. Kaya bumalik na kami sa SM Annex at dumiretso sa Tongyang, isang sikat na Itolyokan buffet na may mga sushi, tempura, dumplings, siopaw, pwede ka rin mag-grill ng mga pork, beef, chicken, o fish, and of course, may sabaw. At ikaw pa mismo ang magtitimpla. Hanep, diba? Well, may mga desserts, cakes, salad, at meron ding ice cream. Oh yeah! Gutom na kami, kaya nagsimula na agad kaming mag-grill at mag-mix-mix. Exempted muna kami sa diet ngayon. Gutom na kasi masyado eh. Nagtulong-tulong na kami ni Mrs. para mapadali ang pagluto sa mga foods. Kada may maluto, tipak na agad. Pero syempre, may sharing pa rin. Parati na pala kami kumakain dito. Minsan maramihan, minsan kami-kami lang din ni Mrs. Tulad ito, dahil na din siguro sa craving namin sa sabaw, minsan puro gulay, meat, o di kaya mga noodles. Oo nga pala, unli din ang beer dito. Kaso, ako kasi parate ang driver, kaya pass ako parate. Hi! Medyo napadami na pala ang mga nakuha naming mga pagkain. Okay lang, babawian ko na lang sa mga workouts ko. Medyo matumala din pala ang mga workouts at takbo ko recently. Bigla kasi ako nagka-injury sa paa. Dahil na din siguro, minamadalas ko ang mga takbo ko. Alternate kasi ang schedule ko. Takbo ngayon, rest day bukas, takbo sa susunod na araw, rest day ulit, so on and so forth. Kaya di nagtagal, bumigay na din ang katawan ko, especially sa paa ko. Kaya nag-decide akong baguhin ang routine ko sa takbo. Nakadagdag pa pala kami sa mga pagkain namin. Marami na yung kanina, pero parang nakukulangan pa ata. Well, nagutom bigla kasi eh. Hehe, okay na din to. Para at least makadecide na ng maayos kung itutuloy pa ba namin ang planong bumili ng bagong iPhone ni Mrs. Total, andito naman din kami. Nabusog na din kami sa mga kinain namin. Nag-relax ng kaunti, maya-maya pa ay nag-bill out na agad. Di namin namalayan na malapit na palang mag-close ang mall. Kaya pagkatapos magbayad, umakyat na agad kami papunta sa CP shop na napusuan namin. Dahil sobrang mahal talaga ng bagong labas na iPhone ngayon, nag-downgrade na lang muna kami from 17 to 16.
Depende na lang kung meron pa. Pagka-release kasi ng iPhone 17, halos nagkakaubusan na kasi bigla sa iPhone 16. Well, tignan na lang natin. At yun na nga, nakabili na din kami ng bagong iPhone para kay Mrs. iPhone 16 na ang kinuha namin. Di na latest pero di pa luma. O di ba? At least may regalo na talaga si Mrs. before natapos ang taong to. Di ko na lang i-mention ang buong presyo kasi kahit ako, di pa nakakaget over dito. Hi! Pinaset up na agad namin ang phone ni Mrs. bago kami lumabas ng shop. Pagkatapos ay dumiretso na naman kami sa isa pang shop para makabili ng mga accessories sa phone, pati full tempered na din. At least para secured at safe ang bagong bili na iPhone. O di ba? At laking tuwa ni Mrs. sa bagong iPhone. Akalain nyo, tindi ng mga pasalamat niya sa akin. Well, ganyan talaga. At dahil magka-close na din ang mall, papalabas na din kami, pabalik sa sasakyan. Akalain nyo, bumili na kami ng phone pero parang nakakapagod. Hehe.